Yan ang unawa ng ibang Kristiyano. Ang nakalungkot, taga Jesus bukusin Japon yung iba. Wala siguro sa makaunawa sa teaching mga pastor, kaya nagugulo yung mga kasakop nila. Kaya may mga lupa kami, tag 20 hektaryas, 80 hektaryas, tapos ibang membro, may 5,000 pang registration. Wala na nga pira, pa-registration pa ng 5,000. Para may luna daw sila doon. May luna, muna luna dito ha. Muning bahayan mo to. Gawin mong konkrito para hindi ka masulo dito. So yan, magtanim ka naman kamuti ka, yan, para ready tayo. Pag may iwan sa rapture. Kasi may iwan sila sa rapture eh. Panipalata. Kaya ang tawag sa mid-revisionist sila eh. Kalagitnaan ng 7 years, doon sila. Ay, grabing persecution yun. 3.5 years, so 1,260 days, persecution. Persecutin ka. Hahabulin ka. Wrath of man. Galit ng Diyos sa tao. First and the last, God's wrath. Yung the last 3.5 years, sa Bible, 42 months. Ang 42 months, equivalent niya po ng 3.5 years. Malalim kasing Biblia. Yan ang last second half ng 7 years. God's wrath. Galit na talaga ng Diyos. Ang tubig maging dugo. Ang araw grabing fervent heat, grabe, 50 times grabing kainit. Mahulog yung mga bato sa langit. Ang tao, mahulugan dito, madurog ang katawan, bubuo pang mabuhay pa rin. May lalabas sa lupa ang mga alakdan, ang katawan, tao, ang bungang hayop, kagatin yung mga tao dito sa lupa. Ngayon, hindi sila mamatay. Sabi ng mga tao, men shall seek death, but they shall not find them. Ang mga tao naghanap ng kamatayan, gusto na mamatay, kay grabing, hindi masaktan, hindi na maintindihan. Ngunit wala ng kamatayan sa kanila. Kay galit na ng Diyos ang natira. Sino magagawanta ng tao dito pang maiwan ka sa rapture? Mid-tribulationist ka, sa gitna pa lang, 3.5 years pa lang, hirap na hirap ka na. E pag matapos ang 3.5 years, papunta ka naman sa another second half, nga puro ng galit sa Diyos, wala na yung makagwanta rito. Kaya dapat maintindihan nyo to, mga minamahal. Iba sa may maglapit. Lapit siyang Christian, uy, magkadaan pa tayo ng tatakan. Uy, mali yung doktrina mo. Magpakahirap ka ba sa lupa? Amen? Amen? Kaya delikado mga minamahal. Bantayan natin. Sunod, yung itawag nila naman nga post-tribulation. Yung post-tribulation, tapos na ang 7 years. Great Tribulation. Muna mga paniwala ng iba, nga ang pagbalik daw ng Panginoon, rapture, ay after the 7 years tribulation period. Ang tawag yon post-tribulationist Christian. Yan o. Rapture support the view that the church will endure the tribulation and the gathered by Jesus immediately after this period. Ang ilang pag-unawa ng rapture ko no, isupport nila nga ang church ko no, makagaagwanta, endured the tribulation and the gathered of Jesus immediately after the period. Kaya, yan ang ilang pananaw. Sa Matthew 24, 29, 30, kasulat. After the tribulation, the sun will darken. Yan ang versikulong pinabasihan nila. Mga minamahal. Kaya ang tanong, logically, kung maiwan ka dito sa rapture, sa 7 years, ang tanong ko, makagwanta ka ba? Mabuhay ka ba? Di man ko makatubag. Makaya nyo ba? Makaya ba nato? 7 katuig? 7 taon? Sus, Ginoo. O, kung yan ang paniniwala mo, nako, delikado ka. Amen? Amen? Kaya hindi malalim ang Biblia, mga minamahal. Malalim ang Biblia. Pag hindi mo ito maintindihan, delikado ka. Kaya lahat, pag nagsusumikap ka, maghanap ng kuwiba,
gawa ng bahay sa bundok. Mananim ka, magpadami ka ng karniro, kanding. Yan ang paniwala mo. Ang rapture, pagkatapos pa ng tribulation period, naku, mga minamahal, 7 years with great persecution, God's wrath, grabing galit ng Diyos. Makagwanta ka ba? Makaya mo ba yan? Mga minamahal, wala magkakaya. Yeah. Pinagpala tayo ng Diyos yung mga nakaunawa. Ulitin ko, we are the pre-tribulationist Christian. Mabalik po ng Diyos after the rapture, then the 7 years tribulation will begin. Bahala na silang paniwala sa galagitnaan sila ng tribulation o sa we are in the mid-tribulation o in the post, bahala na sila dyan. Basta kita, ang ating paniwala, babalikan mo tayo ng Diyos. Hindi natin makaya ang kahirapan dito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody serve the Lord! Ngayon, ipaliwanag ko sa inyo. The rapture, ito binasa natin kanina, Scripture comparison, rapture, 1 Thessalonians 4:13, 18, binasa natin yon. Then, 1 Corinthians chapter 15, verse 50, 54, kaya hindi pang ibasa. Dagdagan pa natin yung versikulo sa rapture. Then mamaya pupunta ito sa second coming of Christ to the earth. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 15, ang talata ay 54. Datapwat, pagka itong may kasiraan, ay mabihisan ng walang kasiraan. At itong may kamatayan, ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon, ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Palakpakan po natin, Diyos. Ito po, pag-rapture, di ba? In the moment, in the twinkling of an eye. Yan ang kaibahan eh. Ang rapture, isang kisap mata. Sikrito. Yung second coming ng Diyos sa baba sa lupa, talaga yun, bababa. Mamaya pag-alaran natin. Ay tanan nga mata makakita. Visible ang second coming ng Diyos para sa lupa. Second coming of Jesus Christ to the earth. Sa lupa na bababa na siya. Itong second coming, rapture to. Sikrito, wala nakakakita. Kaya mamaya maintindihan natin to. Dito, sabi dito, rapture is an imminent secret event where Jesus removes believers, the church, in the air before the tribulation. Yun ang ibig sabihin ng rapture. Ang rapture ay very imminent. Anong ibig sabihin ka ng nakakatakot? Sikrito. Sikrito nga events ng Panginoon, kwaon niya. Kwaon removes the church dali in the air, dali sa kahanginan, before the tribulation, bago pa mag-tribulation. The second coming to the earth ng Panginoon is visible. Makita siya. Public return of Jesus to the earth with His saints to judge the world and establish His millennium kingdom after the tribulation. Pagkatapos ng tribulation period, 7 years, yun, pabalik ng Diyos, ikalawang balik niya sa lupa. It is visible. Anong visible? Makikita ng mga tao. Public return of Jesus to the earth with His saints. Ang saints, kasama niya na kita. To judge the world. Bababa siya to judge the world. And establish His millennial kingdom after the tribulation. Diyan pa lang po mag-establish ang 100 years millennium kingdom after the 7 years tribulation. Bababa ang Panginoon kasamang mga santo kita. Yung lahat na nadaya ni Satanas, may tatak 666, mga rebelde, pupugsain ng Panginoon. Kalabanin niya. Bababa siya. Sakay sa with a white horse, and white horse, basahin natin mo yan, winasak niya. Nang winasak niya lahat, doon na mag-start ang millennium kingdom. Wala na
ang mga salot doon, mga tao. Then, si Satanas, si dragon, serpente, dakpon at prisuhon. Piprisuhin siya doon sa bottomless pit. Tatalian siya within 100 years. Sa loob ng 100 years millennium, maghari ang mga Kristyanto, alito niyobos ng Diyos sa rapture, sa lupa, 1,000 years. Mga leon, mga tigre, anad-tanan, mga kubra. Ano man, wala namang demonyong magtukso sa mga Kristiyano, kaya ang dragon, serpente, mga liars, si Satanas, hinapos na, pipriso sa bottomless pit, sa pinakalalim at bungaw ng impyerno, 1,000 years. Yan ang tawag na Millennium Kingdom. Maintindihan nyo ba? Everybody say, praise the Lord. So dito tayo. Ito yung mga key difference, the timing. Timing, the rapture occurs before the tribulation. Yan ang itong na pre-tribulation view. The second coming happens at the end of tribulation. The second coming of God in the earth, ito is visible, public return, Jesus' earth, which the sense that the world had entrusted His millennium king after the tribulation. Yun pong second coming of the Lord. Then, asang location, Ana? Ang location in the rapture, in the rapture, believers meet Jesus in the air. Yan ang location sa rapture, iba. Magmi-meet natin ang Panginoon sa alapaap, sa kahanginan, but the second coming, Jesus returned to earth, sa lupa na. Ang rapture sa panganod lang. Amen? Especially in the Mount of Olive. Magbalik ang Diyos sa lupa in the Mount of Olive. Doon sa Mount of Olive, ganito mismo siya nagkayab, papuntang langit. So, makikita, visibility. Makita ng mga tao. The rapture is described as in the twinkling of an eye. Ang rapture, described sa in the twinkling of an eye, sa mata, saan sekreto. But the second coming will be visible to everyone. Makita tanan. May bersikulo ba? Revelation chapter 1, verse 8. Pakibasa. 7 and 8. Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 1, ang talata ay 10. Ganito ang pagkasabi. 7:8. 7 hanggang 8. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata Bawat mata. at nangagsiulos sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. So, visible, makikita na siya. Mababa din siya, galing sa palapaap, baba hanggang papuntang lupa. Lahat na mata nakita, pati yung ulos sa kanya, parang first him ba? Yung nagtusok sa kagiliran niya, yung pati mga tao, so pagbaba niya ay magsitaghoy yung mga tao. Gano'n man, husgahan na sila ng Diyos. Wawasakin na sila ng ating Panginoon. Yan ang second coming of Christ in the earth. Amen ba? Ngayon, Revelation chapter 19, verse 11 up to 16. Para maliwanagan kayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 19, ang talata ay 11 hanggang 16. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. Panginoon yan, the true and faithful. At sa katwiran, siya'y umahatol at nakikipagpaka. Yun. 12. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy. Umaapoy yung mata ng Panginoon. At sa kanyang ulo ay maraming diadema.
At siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakakaalam kundi siya rin. Amen. 13. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Biyerbo ng Diyos. 14. The Word of God. At ang mga hukbong na sa langit ay sumusunod sa kanya Yun. na nakasakay sa mga kabayong puti at nangangaramtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. 15. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas Power. upang sa pamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa. He judged the word. At kanyang paghaharian ng tungkod na bakal. At Ayon. niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. 16. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Palakpakan Amen. natin ang Diyos. Bababa ang Diyos galing na sa langit. After the 7 years Great Tribulation. Kasama niyang bababa sakay sa makabayo yung saints, mga banal na tinubos niya sa rapture sa lupa. And to judge the world. Susugatan niya ang mga tao. Wawasakin niya ang mga tao. Yan o. And I saw heaven open, and behold, the white horse, and he sat upon him was called faithful and true. And in righteousness he that judge and make war. May paglaban siya sa mga natataka ng 666. Mga taong mga rebelde kung nagkumberte nila ng Antichrist 7 years. And his eyes were as flame of fire, ang mata ng Panginoon maapoy. And on his head were many crowns. And he had a name written, not no man know, but himself. Walang alam ng kanyang pangalan. And he was clothed with vesture, deep with blood. Vesture, puting damit. Puno ito yung mga blood ng mga martyr ni Kristo na pinamatay nila. And his name is called the Word of God, salita ng Panginoon. And the armies which were in heaven, mga army nga galing sa langit, sumusunod sa kanya, sumasakay din sa puting kabayo, Lord, with fine linen, puro puti, fine linen, white and clean, mga tinubos na malinis. And out of his mouth goeth a sharp word, sa kanyang bibig gabing word of God power, that with it he should smite the nation. Magita ng mga salita, ano ba sa bibig niya? He smite the nation. Pinagpapatay, pinagwasak yung mga taong mga rebelde, kumukontra sa Diyos, hindi sumusunod, may tatak 666. And he shall roll them with a rod of iron, power. And he traded with winepress and furnace of wrath of the Almighty. Grabe, winasak niya. And he had on his vesture on high name written, He's the King of Kings and the Lord of Lords. Yun ang second coming of the Lord to the earth. Pagbalik niya, He is the King of Kings and the Lord of Lords. Diyos siya nga pangyarihan upang i-judge niya ang sanlibutang ito within 7 years after tribulation. Pinamatay lahat. Nung namatay na lahat, Revelation chapter 20, handa mo ba ito ni? 1 up to 4. Para i-establish niya ang kanyang millennium kingdom. 1,000 years. Pag ma-rapture ka pala, sa langit, after 7 years tribulation, bababa ang Panginoon, kasama tayo. Kauban kita, with the saints, mga balaan. Grabe na tayo, grabe yung power natin. Sakay tayo sa kabayo, with white horse, power na tayo, kaya tinubos tayo ng Panginoon Kasama tayo mag-judge sa mga tao doon, yung mga 666. Dinaya ni Satanas. Andon, ma-establish na ang sa lupa ang tinatawag na Millennium Kingdom. 1,000 years of Christ with the saints. Hindi na natin alam yon, pero sinabi natin para malaman natin na ganoon pa ang plano ng Diyos sa pagligtas sa atin.
Hindi pa basta-basta. Sa Biblia, we shall be king and priest and reign the earth 1,000 years. Maging hari tayo, mga saserdote, mananahan sa lupa sa loob ng 1,000 years. Grabe. Si Robert maging hari. Sa lupa, hari ka naman kandeng. Sa langit, ikaw ng hari sa lahat. You became king and priest and reign the earth 1,000 years. Wala ka ng kanding alagaan. Dahil lahat na hayop, tame na tame. Anad na. Ayakap sa'yo, kasama ko matulog doon. Lahat. Hindi ka na magpakain. Sa within 1,000 years, ang Diyos magbubusog sa lahat ng mga tao at hayop doon. Yan ang pangako ng Diyos. Yan sa wag na Millennium Kingdom. Establish the Millennium Kingdom sa lupa. Kaya maintindihan niyo po, the second coming of Christ in the earth. The first coming, second coming niyang in the rapture. Waon yung mga banal. So, 7 years tribulation. After 7 years tribulation, mababa ang Panginoon. Yan second coming of Christ in the earth. Wasakin ng mga tao, ng mga 666. Then, to establish His Millennium Kingdom sa lupa, 100 years. Naintindihan nyo ba? Yun pong dapat yung maintindihan. Revelation chapter 20, Bartoni. Verse 1 up to 4. Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 20, ang talata ay 1 hanggang 4. Ganito ang pagsasabi. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Yun. Dos. Kanina. At sinunggaban niya ang dragon, Yun, dragon. ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas. Yun. At ginapos ng 1,000 taon. Amen. 3. At siya ibinulid sa kalaliman at sinarhan. Oh, yun. At tinatakan ito sa ibabaw niya upang wag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siyang pawalang kaunting panahon. 4. At nakakita ko ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga tao. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus. Yun, yung naiwan sa rapture. At dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop, Yun, di sumamba sa sayop, 666. o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Yun. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Palakpakan po natin ang Diyos. Nabuhay ulit sila. Yung mga napugutan ng liig. Naghari. Kasama tayong lahat. Na-rapture at nagpapugot. Nabuhay muli sila. Kasama tayo doon. Mamuhay sa lupa sa loob ng 1,000 years. Wala namang daya, wala namang tukso, wala nang gagawa ng kasalanan. Bakit? Yung dragon, serpente, as, Diablo, Satanas, ang anghel mismong naggapos at pinulog dito sa pinakamalalim ng butas. Bottomless pit, impyerno po yon. At tinakpan ng anghel, kinadaduhan. Kaya hindi na makakyat si Satanas. But, after the 1,000 years expired, talaga naman siya in a short period of time. Mubo lang ang oras, kalagan siya. Manukso naman siya doon. Manukso naman siya ng mga tao. Ganan, himuon niya. Kaya mamilala, hindi na natin talakayan yon, kaya hindi niya alam yon. Kasunod naman siguro ng mensahe, isumpay natin yon para lalo nyo maintindihan. Ano naman ang mangyari sa sunod. Pero ngayon, dapat malaman natin na tayong Kristiyano, magsumikap, maglingkod, magtiis, magpakabanal, maging matarong. Dahil isa ang ating papalad na pag-asa, pag-rapture, paglaling. Kailangan madala tayo masama sa langit.
para hindi natin maranasan ang 7 taon na kahirapan dito sa lupa. Kaya hindi pa basta-basta ang paglingkod natin dito. Simple lang naman ang paglingkod. Maging tapat, maging sincero ka. Magtapat ka, maglingkod ka, samba ka, gawin. Magtapat ka, lahat gawin mo. Para maging banal, perfecto ka sa langit. Panginoon, pagbalik ng Diyos, pagtunog trumpeta, ikaw ay makarinig. Isama ka sa kalangitan ng Panginoon. Singgit, hallelujah. Maliwanag ang Biblia, mga minamahal. Awitan natin ang ating Panginoon.